Si Ma'am Ellie Trinidad, si Ann Bustamante Calumar din nasa ex na rin ha. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. Ay, ka muna, mamaya na yung gap. O di si ASEC muna. Si ASEC Roger Masapul, ang Assistant Secretary for Governance and Operations po ng Department of Education o DepEd. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Hi, magandang umaga Alvin and kasama si Doris. Wala pa po, nagme-makeup pa si Bigonya, mamaya pa po sasali yan. ASEC, ano na Okay po po. yung gagawin natin moving forward after the investigation dun sa Kamara? Ano po? Ano yung mga pagbabagong gagawin natin sa ating mga public schools after nung Tacloban shooting? Kaya po, so eye-opener nga po yun nangyari sa Tacloban. So, Agara pong nagpagawa po si Sec Angara ng nationwide school safety and security audit. Dito po inalam namin kung ano yung mga pangangailangan pa sa security guards, sa mga metal detectors, sa mga perimeter fences at sa mga CCTV. Dito po namin nalaman na medyo marami-ramat po ang kakulangan sa mga ganitong kagamitan at mayroon na po kaming direktiba na bumili na ang mga schools ng mga ganitong gadgets para sa security arrangements sa school. So ano po ang magiging moving forward o in the next few weeks? Ano po ang magiging minimum na pang-safety gadgets or equipment na dapat meron po sa ating mga public schools nationwide at magkano po ang ilalaang budget ng DepEd? At least po, mayroon pong handheld metal detectors po yung mga mga schools natin. At sa kasalukuyan po, dahil hindi naman ganun kamahalan itong handheld metal detectors, ay kaya na po itong bilhin ng mga paaralan natin. Pero po ang tinitingnan namin, Alvin, na medyo challenging itong mga schools na malalaki. So, ang example ko nga dito, yung Parañaque National High School na mayroong 14,000 na enrollment. Dami. So, medyo po nightmare po ang ganito. Kaya ang tinitingnan namin, hindi lang siya handheld, ano po siya, yung walk-through metal detectors. Kaya para mas mabilis yung pagpasok ng mga bata at hindi lang siya iisang pasukan. Medyo marami-rami, mga 3, 4 or 5 na lane para mas mabilis din po yung yung pasok ng mga bata. And then importante po Alvin, kasi nga yung perimeter fence po, based sa survey namin, may mga schools pa na wala pa talagang mga konkretong perimeter fence. So yun din po ang binibigyan namin ng attention at kino-coordinate namin sa local government units using the SEF kung makapagbibigay ng pondo habang ginagawa po namin ang pondo for 2027 at sure po na magpo-propose po kami ng pondo para dito sa 2027. Dapat po ba lahat ng public schools in the whole country ay may gwardya, at least isa man lang gwardya? Kasi may ibang school po na walang gwardya, depende sa yaman ng LGU. Tama po. Tama po 'yan, at least one po. But of course, the same argument sa malalaking school, Alvin. Pero yun nga, at least one, ang presence niya is parang considered as deterrent na rin sa mga and then sa mga pwedeng gumawa ng masama. At yung bug inspection po, regular na pong ginagawa yon. And even yung visitor management, lahat po ng visitor ay kailangan dumaan sa proseso doon sa gate. At syempre yung mga papasok na mga sasakyan, na mga bisita ay kailangan pong tingnan. So, Kagaya ng ginagawa natin sa sa mga malls, ganyan. po sa numbers po, para lang magkalinawan, yung security guards ngayon na nagbabantay sa ating mga public schools, ASEC, ay nasa 200 lang out of the thousands of public schools in the whole country? Hindi naman po 200 lang kasi Ilan ba? meron po tayong 48,000 public school So based po sa ating audit, mayroon na po tayong 31.7% na schools ang mayroon na pong at least one deployed security guard sa school premises. So ibig sabihin nito, translate natin ito sa numero ng mga schools. Mayroon na po tayong at least sa 31.7% ng 15,268 schools na mayroon pong security guard. I-qualify ko lang po, yung security guard po, combination ito ng
itong talaga mga galing na mga agency at meron din pong ang DepEd nag-hire ng mga tinatawag naming watchmen. Ito po ay regular item at meron din po tayong ang security guard or watchman na pinupondohan po ng LGU at ng PTA. Opo. So mayroon na po tayong medyo okay at pero po ang problema lang is based po sa report ng mga schools natin, mayroon po tayong nasa around 32,000 na mga schools na walang ni-report na mayroon silang presence of security guard. Medyo marami-rami pa yun. ASEC, 32,000 all over the country. So moving forward, ang objective o yung goal ng DepEd, dapat meron. Ang minimum Meron po. dapat meron moving forward. So kailan mababudgetan? 2027 pa po? Hindi po. Ngayon pong 2026 po, tinitingnan namin yung kasi ang lahat ng school may budget. At kung papansinin mo, based doon sa data na sinabi ko, 51% doon ay funded ng school MOE. And 25% ay funded ng LGUs and 1.7% ay funded ng PTA, yung Parent Teacher Association. So, titingnan po namin kasi may mga may mga standard by fund for schools at tinitingnan namin kung pwede na namin itong maibaba sa mga schools at mabigyan ng pondo para makapag-hire at least watchmen yung mga small schools natin. Pero ang sa mga small schools kasi, Alvin, ang mga parents po kasi hindi namin sinama sa bilang ay nagbo-volunteer po sila na at least magbantay, relyebo yung mga parents sa mga small schools. Opo. So mag-i-issue po ng memo si Secretary na lahat ng schools dapat magkaroon ng gwardya at kahit isang gwardya man lang. Actually po, kasama na po siya doon sa inisyu namin na DepEd order noong March 2026 na yung policy on ensuring inclusive and motivating school environment. Minimum po yung guard doon present. Okay. But of course, it's always a question of of budget po talaga, Alvin. Yeah. But of course, with the help of other agencies and especially the LGU, I think mapupunuan natin yung kakulangan dito sa mga pangailangan. ASEC, one last yung CCTV, pabor po ba kayo dapat lagyan ng CCTV ang mga schools, yung mga classrooms, pati na yung facade o yung entrance ng mga paaralan? Malaki po yung tulong ng may CCTV. Pero alimbawa, Alvin, sa Parañaque National High School, ang dami pong classroom doon. So, tinitingnan namin yun lang munang mga ingress at egress, tapos yung mga likod at yung mga pasad at sa classroom po parang pinag-aaralan pa namin kung every classroom ba lalagyan namin ng CCTV. Pero based doon sa sa nangyari sa Tacloban, kailangan po talaga doon sa mga sa hallway mayroon. Doon naman makikita na kung sino yung pumasok, sino yung lumabas na hindi naka-uniform or kung ano yung may commotion na nangyari, makikita na siya. So, marami-rami na rin pong school ang meron tayong mga CCTV, lalo na dito sa NCR kasi nga po sinasagot po ng LGU. But of course, DepEd po ay maglalaan din po ng pondo para dito moving forward. Sige, hanggang dyan muna tayo, ASEC, tapos magpa-follow up interview ulit kami pag may development. Thank you, ASEC, ha? Mabuhay po kayo dyan sa Department of Education. Maraming salamat po kay ASEC Roger Masapol ng Department of Education. Sabi ni Mark Hernandez, mahal nga wala kailangan natin mga pital para sa kabataan. Kasi makakatulong po yan sa monitoring. Pag hindi naman natin ginawa at may nangyari, di magsisisihan po tayo dahil wala tayong ginawang sistema. Magandang umaga kay Attorney Chris Bendijo. Sabi niya magandang umaga sa napakagwapong BOC DepCom. May ganun ka pa, Attorney Chris, ha? Si General Noli Batan. At congrats daw sa BOC at sa